Arestado sa magkaiwalay na operasyon sa Mandaluyong at Cavite ang dalawang sangkot umano sa pagnanakaw ng motorsiklo. Ang isa sa kanila, 2 araw umanong nagtago sa kisame ng kanilang bahay para makaiwas sa huli. Tunghayan ang aking eksklusibong pagtutok. Alis ka dito! Doon kayo! Posas! Wanted sa kasong karnaping sa Bicol at sa Cavite ang lalaking ito na nadakip kamakailan sa Mandaluyong. Ayon sa pulisya, motorsiklo ang tinitira ng suspect. Yung suspect may standing warrant ng 2 kaso ng carnapping. At naspatan nga natin to sa Mandaluyong. 3 linggo siyang sinurveillance pero nawala pa sa orihinal na araw sana ng pag-aresto. Nadakip din siya kalaunan. Nalaman niyang meron siyang warrant of arrest. Nagtago daw siya sa kisame ng kanilang bahay. 2 araw siyang nagbabad sa bahay nila. Sa Bacoor, Cavite, nahuli kam ang ginawang pagtangay ng isang suspect sa motorsiklo na nakaparada sa harapan ng bahay ng may-ari. Sinira yung lock ng motor. Yun na rin po naging susi po niya para maitakas at maitulak ito pong motor at maitago po niya. Itinulak ng suspect ang motorsiklo hanggang sa makarating malapit sa kanto. At nang makakuha na ng tiyempo, in-start na niya ang makina sa nagmamadaling umalis. Kinaumagahan pagkatapos na madiskubre ng biktima na wala na sa kanyang garahe ang motorsiklo niya. Nag-report agad siya sa pulis at madaling na-trace kung nasa ang motorsiklo niya na nooy sinisimulan ng paghiwa-hiwalayin ng pyesa. Tsatsapin itong motor po na ito para madispatch siya. Sa lugar na ito ring nadakip ang suspect ayon sa PNP Highway Patrol Group. Mainit sa mata ang mga motorsiklo ngayon dahil sa madaling maibenta kaya payo nila sa publiko magpundar ng extra devices para i-secure ang motorsiklo. Kagaya po ng mga disc lock at mga GPS tracking devices. Wala pang pahayag ang mga inaresto. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Physically okay ang mga Pilipinong ikinulong sa Qatar dahil sa pagtitipon nila para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Personal silang kinumusta ng kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas. Dang katutok si JP Soriano. Pinayagan ng Qatari authorities ang labor attaché ng Pilipinas na makausap ang 17 Pilipinong nakakulong dahil sa pagtitipon para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na itinuturing doon bilang political protest. Around 17 of them currently being assisted by a team led by our embassy in Qatar and of course our labor attaché who's a lawyer also on the ground. And providing the necessary assistance to them. Physically, they are okay, but of course, there is the legal matter to resolve. Again, there are allegations of violations of Qatari law. We will have to await yung findings ng Qatari side on this matter. Sa 17 inaresto, 5 ang mga babae, 2 naman ang mag-asawa at may kasama pang mga anak na menor de edad kaya nauna ng pinalaya. The parents still detained and again we're providing all the possible legal assistance that could be provided. Sa ilalim ng Qatari law, regulated ang pagdaraos ng mga pagtitipon lalo na kung may kinalaman sa politika. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nakitaan ng patong-patong na paglabag ang Egyptian sa Naga City na unang inireklamo ng pambubugbog at pambabastos. Kabilang dyan ang labis na pananatili sa bansa at kawalan ng mga dokumento. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Nang matanggap ang confirmation na cited na ang dayuhang target, kumilos na ang mga operatiba ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. Arestado ang 37 anyos na Egyptian national sa kanyang negosyong talyer sa Naga City. Ayon sa BIFSU, nakatanggap sila ng patong-patong na sumbong laban sa dayuhan na napag-alamang overstaying at undocumented. Sinampahan siya ng kaso ng isang policewoman sa Naga City dahil sa pambubugbog at may mga ibang kaso din siyang kinakaharap kagaya ng mga pambabastos sa mga babae. So agad tayong inaksyonan nga natin to upang siya ay mahuli.
Natuklasan din ng BIFSU na walang kaukulang visa o permit ang dayuhan para magnegosyo sa Naga City. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng inarestong Egyptian national na nakakulong na sa BI Detention Facility sa Bikutan. Alamin natin kung may mga local cases pa siya na kinasasangkutan at after natin maklear yon, saka natin siya ipapadeport pabalik ng kanilang bansa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Exciting times ahead para kay Kapuso star Gabby Concepcion na muling bibida sa GMA Afternoon Prime Series at may mga first time pang makakasama. Mare-reunite rin si Gabby sa isang dating ka-love team after more than 3 decades. Makichika kay Lars Santiago. Balik GMA Afternoon Prime si Gabby Concepcion sa bago niyang series na may Father's Wife, kung saan makakasama niya ang dalawang talented actresses ng Sparkle na sina Kylie Padilla at Kazel Kinochi. Another beautiful project once again with GMA. Medyo matagal na rin akong hindi nakagawa after the concert. And this is a very exciting project. Magaganda yung mga story ng bawat characters. Merong mga twist din siya, syempre, na abangan na lang natin pag napanood natin. I'm looking forward to her performance. Kasi sabi niya kanina, first time niyang gumawa ng ganitong klaseng character. So excited ako makita ko nang gagawin niya. Na-pressure lalo. Grabe naman, hindi ko in-expect yung sagot mo. Ako excited, syempre Mang-ape! First time makakatrabaho ni Gabby sina Kylie at Kazel at welcome na welcome sa kanya ang pakikipagtrabaho sa kanila, lalo't marami raw siyang magagandang naririnig tungkol sa husay umarte ng dalawang kapuso actresses. Kung sina Kylie at Kazel naman ang tatanungin tungkol sa pakikipagtrabaho kay Gabby, I'm very excited, syempre. And maganda rin yung kwento namin bilang mag-ama dito sa show na to. So I'm very excited to explore that with him. Excited to work with them kasi nga mga bago po. And syempre kay Sir Gabby, medyo kailangan natin galingan. sobrang excitement daw ang nararamdaman ni Gabby, Kylie at Kazel habang pinag-uusapan ang kwento ng kanilang series sa ginanap na story conference na dinaluhan din ng iba pang cast tulad ni Arlene Mulak, Maureen Larrazabal, Sue Prado at Andre Paras. Makakasama rin nila si Snooki Serna na naka-love team noon ni Gabby. 1993 pa raw sila huling nagsama sa isang project, kaya tila reunion ito ng dalawa. Snooki was very supportive then and she's still very supportive now. In fact, napapanood ko minsan yung vlog niya. Natutuwa nga ako kay Snooki dahil meron siyang vlog. Looking forward to working with you, Snooki. Maganda pa rin si Snooki, hindi yan nagbago. In fact, maganda nga siya every time nakikita ko siya. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Nabuhayan ng loob ang mga kaanak ng 4 na Pilipinong nawawala sa Myanmar kasunod ng lindol doon. Naroon na kasi ang unang batch ng mga rescuer na ipinadala ng Pilipinas. Nakatutok si Jonathan Andal. Parang papel na tinupi ang condominium building na ito sa Mandalay, Myanmar, kung saan nakatira ang 4 na nawawalang Pilipinong guro. Tinukoy ng isang kaanak ng mag-asawang Edsel at Alexis Adalid ang lugar sa kondo kung saan nakita ang kanilang gamit. Sana aniya mapuntahan ito agad ng mga Pinoy rescuer na ipinadala ng Philippine government doon. Hanggang kaninang hapon, wala pang bagong impormasyon na nakukuha ang mga pamilya nila. Gayon din ang mga kaanak ng mga gurong sina Francis Aragon at Barin Barcelo. Pero kumakapit sila sa milagro at pag-asa. Buhay ka, kuya. Buhay ka. Kasi bata mo pa, ang dami mong skills. Mahal ko anak ko. I'm not ready to lose him. Dinadasal ko talaga ni Lord na buhay siya at pagsubok lang ito. Miss na miss ka na namin. Gusto lang namin malaman kung nasaan ka, kung okay ka, kung kumakain ka ba, kung may nag-aalaga ba sa'yo dyan. Umaasa pa rin kami sa Panginoon.
Kanina dumating na sa Myanmar ang unang batch ng mga Pilipinong medical at rescue team sakay ng 2 C-130 plane. 91 lahat ang i-deploy mula sa special rescue units ng Air Force, Army, MMDA, BFP at pribadong sektor. Kabilang ang ilang tumulong din noon sa lindol sa Turkiye. Ito ay kasama ng ating sinasabing one ASEAN, one response. May panahon pa upang iligtas sila. They are self-contained, well-trained, no? They will set up the field hospital, they will set up logistics. Nabuhayan ang pag-asa ang mga kaanak ng mga nawawalang Pilipino. Hindi raw po sila uuwi hanggat hindi nakikita yung mga nawawala. Maluwag na ang puso ko kasi nag-promise sila na coordinated na lahat sa ASEAN. Kahit paano po nagkaroon ng hope, umaasa pa rin kami na makikita pa din sila, na makakasurvive pa din sila, na sana hindi lang retrieval yung mangyari kung hindi talagang i-rescue sila. Nangako rin ng tulong ang Department of Migrant Workers maging sa iba pang Pilipino sa Myanmar na nangangailangan ng tulong. We're ready to provide financial assistance, not just in locating the 4, but for any other OFW on the ground who may need any form of assistance, medical or any other form of assistance in Myanmar. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Wala ng low pressure area na nakaka-apekto sa bansa pero may pumalit namang weather system na nagdudulot din ng maulang panahon. Yan ang frontal system na umaabot sa eastern section ng Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, ang frontal system ay banggaan din ng mainit at malamig na hangin pero kumpara sa shear line, hindi naman magtatagal at sa maiksing panahon lamang iiral. Ito rin ang dahilan ng pagbaha sa ilang bahagi ng Cagayan ngayong araw, gaya sa bayan ng Alakapan kung saan binaha ang ilang kalsada at paaralan. Mananatili namang maalinsangan sa ilang lugar gaya sa Dagupan, Pangasinan, Iba, Zambales at Virac, Catanduanes na aabot sa danger level ang heat index. Posible naman ang hanggang 40 degrees Celsius sa ilang bahagi ng Metro Manila. Pero kahit mainit, may tsansa pa ring umulan. Base sa datos ng Metro Weather, uulanin pa rin ang ilang lugar sa Cagayan Valley at Cordillera. May malalakas na ulan pa rin na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. May tsansa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Central Luzon, Mimaropa at Bicol Region. Kalat-kalat naman ang ulan sa Visayas at Mindanao. Bandang tanghali at hapon, may posibilidad ng localized thunderstorm sa Metro Manila. Mahigit 30 na ang mga sumbong ng bentahan ng boto na nakarating sa COMELEC. May mga inireklamo na rin ng paggamit sa mga resources ng gobyerno sa kampanya. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ngayong panahon ng kampanya, umabot na sa 34 na insidente ng vote buying at selling ang nai-report sa COMELEC main office sa Maynila. Ayon sa COMELEC, posibleng mas malaki pa ang bilang kung lahat ng reklamo na idudulog sa mga opisina ng COMELEC sa iba't ibang panig ng bansa. Inaasahan raw na pinakamaraming reklamo ng vote buying sa Metro Manila. Historically, or let's just use the BSKE, no, ang NCR lagi ang parang sentro ng vote buying. But after NCR, nandiyan ang Region 4A. From the province, let's just do top 5, Palawan, Abra, Camarines Sur. Binabantayan din ng COMELEC ang pag-abuso sa state resources, gaya halimbawa ng pamimigay ng ayuda para manuyo ng mga botante. May 11 reklamo na raw tungkol dito. Para naman sa mga registered voters sa ibang bansa, naglabas ng bagong infomercial ang COMELEC, katuwang ang Kapuso star na si Michael V, para turuan ng mga Pinoy abroad kung paano mag-enroll para sa internet voting. Bago magsimula, ihanda ang inyong valid ID. Makakaboto na sila simula April 13 hanggang May 12. Kaya tinuruan na rin sila paano bumoto gamit ang kani-kanilang mga gadgets. Kung tama na ang balota, pwede nang i-click ang Cast Your Ballot. Nasa mahigit 1.2 million ang registered overseas voters. Pero sa ngayon, mahigit 17,000 pa lang ang nakapag-enroll na kailangan para makaboto online. Pinag-aaralan naman ng COMELEC ang sitwasyon sa probinsya ng Abra para daw makabuo ng desisyon kung ilalagay ito sa ilalim ng COMELEC control dahil na rin sa ilang election-related violence na naitala roon. Sa isang statement, kinundena rin ng grupong Concerned Citizens of Abra for Good Government ang mga pagpatay at insidente ng pamamaril sa probinsya. Humingi sila ng masusi at patas na investigasyon. We will not hesitate to place Abra under COMELEC control once again kung ganyang
matatakot ang mga mamamayan at may mga buhay na nasasakripisyo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Huli sa entrapment operations ang inireklamong sangkot sa umano'y mortgage scam. Ang suspect, nagsanla umano ng lupa na iba na pala ang may-ari. Nakatutok si John Consulta. Lumabas sa kanilang pinagtataguan sa kusina ang mga ahente ng NBI Lucena pag-akuha ng senyas na tinanggap na ng kanilang target ang mark money. Arestado siya at na-recover din ang mark money na kanyang kinuha mula sa complainant. Sumbong ng biktima sa NBI. Nagsangla sa kanya ang suspect ng isang property na nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong piso kahit iba na pala ang may-ari ng lupa. Siya ay nabiktima o binibiktima ng ating mga suspect gamit ang tinatawag nating mortgage scam. Itong scheme na ito ay ginagamit ng mga manloloko para makakuha ng pera sa kanilang mga biktima sa pamamagitan ng pagsasangla ng isang titulo sa maraming tao ng paulit-ulit. Nakakuha ng break ang NBI Lucena nang humingi ng karagdagang 300,000 pesos ang mga suspect mula sa kanilang biktima na nagbigay daan para sa isang entrapment operation. Upon investigation and verification, nakita natin na tuloy-tuloy ang panloloko nitong mga suspect na to. Hindi lamang dito sa ating victim kundi sa marami pang mga tao. Naharap sa reklamong estafa ang arestadong suspect na patuloy naming sinisikap na kunan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.